Hi guys, narito ang ika-57 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sabi niya, ang 10 salita na kasabihan. Ang walang hanggan na kawalan ay walang simula ay nangangahulugang walang katapusan. Noong nasa loob ako ng espasyo sa Temporal Demon Spirit Book, nakita ko rin ang pariralang ito. Sa isip niya, ang ako sa panahong iyon ay matagal nang lumampas sa legend rank, ngunit hindi pa rin naiintindihan ang pariralang ito. Noong panahong iyon, nagtaka ako kung aling pinakamataas na eksperto ang nag-iwan ng pariralang ito, ngunit hindi ko naisip na magiging isang tao tulad ng Great Emperor Kung Ming nakakatapos lang magtagumpay sa legend rank. At ngayon, kung babalikan ko ang aking nakaraan at kasalukuyang buhay, ang 10 salita na kasabihan na ito ay tila nagsasalita tungkol sa kahulugan ng buhay, at kung paano ang pamana ng buhay ay patuloy at walang katapusan, ngunit hindi ko pa rin talaga maintindihan ang kahulugan ng buong parirala. Biglang lumakas ang soul force ng ating bida. Ang aking soul energy at mga demonyo ay parehong naging mas malakas. Ganoon kalakas ang kapangyarihan mula sa isang mababaw na pag-unawa. Ang Great Emperor Kung Ming na ito ay mayroon ng ganoong pag-unawa sa martial way sa legend rank lang. Tiyak na hindi siya isang ordinaryong tao. Bakit noon ay hindi ko nakilala ang isang henyo na tulad niya sa aking nakaraang buhay, at pagkatapos, na may maraming mundo na naglalaman ng napakaraming iba't ibang mga pangyayari, ang mga lugar na pinuntahan ko ay isang sulok lamang ng malawak na universo. Mayroon pang mas malawak na mundo doon. Marahil ang Great Emperor Kung Ming ay nagpunta sa mas malalayong mundo. Sabi nito, gamit ang Great Changes Heavenly Calculation Technique, kinakalkula ko na magkakaroon ng 5 tao na makakakuha ng 10 salita na kasabihan ko. Ang bawat isa sa kanila ay magiging isang matalino na individual, at ang bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng natatanging pag-unawa sa 10 salita na kasabihan na ito. Ang 5 taong ito ay maglalaban hanggang sa kamatayan, at sa huli ang isa sa kanila ay kakainin ang pag-unawa ng 4 na tao sa 10 salita na kasabihan na ito, at makakatagpo sa akin. Iyon ang araw na ipapasa ko ang aking kaalaman. Nakalabas na siya sa consciousness. Kaya sa huli, ako rin ay nasa loob ng heavenly calculation ng Great Emperor Kung Ming. Sino ba talaga ang Great Emperor Kung Ming na ito? At nasaan ang 4 na tao? Naghahanap din ba sila sa akin? Naging seryoso ang mga mata ng ating bida. May ipinakitang lalaki na naka-brown. Lumapag na ito sa lupa. Hindi ko akalain na ang Glory City na ito ay magkakaroon ng lugar na tulad nito. Mukhang hindi ko nasayang ang aking oras sa pagpunta rito. Ang mga sumusunod sa akin ay tatanggap ng karangalan. Ang mga sumasalungat sa akin ay haharap sa pagkawasak. Natigilan siya. Ang lalaking ito ay dapat na may sakit sa pag-iisip o kaya ay ano. Ang walang hanggan na kawalan ay walang simula ay nangangahulugang walang katapusan. Natigilan siya. Ano ba ito? 10 salita lang, anong uri ng pinakamataas na diskarte ang maaaring nasa loob nito? Ang lalaking ito ay talagang walang kabuluhan. At hindi man lang niya iniwan ang kanyang pangalan. Dali-dali siyang umalis. Tumingin ulit siya sa pader. Lumapit siya sa pader at umupo sa tabi nito. May hawak na maliit na patalim, dahil ako, ang Demon Lord, ay hindi maunawaan ito, kung gayon ang lahat ay pwedeng kalimutan ang tungkol sa pagkuha nito. Haha, tuluyan na itong nakakamot. Binalik na niya ang patalim. Natigilan siya. Ang 10 salita na kasabihan. Ano ba ulit ang mga salita? Peter, Pater, nagising si Neely. Mayroon bang ibang tao sa harap ng steel? Lumingon siya sa kaliwa, ganun din sa kanan. Mukhang ang mga aksyon ng Demon Lord na iyon ay naitala sa loob ng steel, at pagkatapos ay ipinakita sa akin. I wonder kung sino ang Demon Lord na ito. Para makarating dito bago pa ako, hindi niya talaga maalala ang 10 salita na kasabihan pagkatapos niyang burahin ito. Ang intensyon ng Great Emperor Kung Ming ay talagang malakas,
marahil ang taong ito ay hindi isa sa 5 tao na nabanggit. Ang walang hanggan na kawalan ay walang simula ay nangangahulugang walang katapusan. Nagliwanag siya ng sobra, ang bagay na ito sa loob ng aking soul ocean. Pagkatapos matuto ng 10 salita na kasabihan, isang mahiwaga ay nagsimulang mamulaklak sa loob ng soul ocean na iyon. Ano ba ito sa mundo? Biglang lumabas ang ating bida gamit ang kanyang shadow, napansin ito agad ni Duzi. Sabi ni Duzi, "Niali, matagal ka nang nakatayo doon. May natuklasan ka ba?" Sabi ni Niali, "Nakahanap lang ako ng mga piraso. Wala pa akong may pagsama-sama. Mas mabuti pang ipagpatuloy natin ang paghahanap ng mga bato ng liwanag." Sabi ni Duzi, "Sige." Sabi ni Lupiao, "Sige. Fair na, baka makakasalubong pa tayo ng mga bihira at malalakas na demonyo." Sabi ni Xiao Zhu, "Talaga. Wei Nan, makiisa ka sa iyong demonyo at tingnan ang lugar para sa anumang katulad ng stil na iyon. Pero mag-ingat ka, huwag kang magtagal." Sagot ni Wei Nan, "Naiintindihan ko." Sabay nag-transform si Wei Nan sa isang napakalupit na wind beast. Lumipad na siya, storm, calm. Whoosh! Magpatuloy tayo sa paglalakad. Unti-unti, nakarating sila sa paanan ng mga burol. Niali, "Wala namang anumang bagay dito." "Sige," sabi ni Lupiao, "mukhang nayon nga talaga ito sa pagkakataong ito." Sabi ni Niali, "Para maging ligtas, magbabago ako sa aking shadow form para tingnan." Sabi ni Weinan, "Mag-isa ka lang papasok. Baka hindi ligtas iyon. Ako na lang ang pumunta, mas mabilis ako." Paglingon niya para pigilan siya. Habang patuloy na umuulan, bigla na namang naglaho ang ating bida. May pinakita ang isang ibon na may sungay na umiilaw. Bigla itong lumipad, kaya ang mga ilaw na ito ay mula sa mga korona ng Thunderbirds. May ganitong malaking pamayanan pala dito, marami pang ilaw sa mga burol, kaya dapat ay higit pa sa isang nayon, dapat ay may ilang 10,000 ng mga tao dito. May napansin ang ating bida, nakita niya na marami ang bantay ng nayon na ito. Wulan language, ang lakas ng loob mong magpahinga. Naghahanap ka ng kamatayan. Sinigawan ng isang gwardya ang isang alipin. Hinampos niya ito ng letigo. Patuloy ang paghampas niya sa alipin. Patay na ba siya? May tao, dalhin niyo na siya palayo. Ipinakita ang isang tumpok ng minang bato. Ito ay Scarlet Blood Crystal Ore. Sa isip niya, kawili-wili ito, tingnan natin. Healing Aura. Hinawakan niya ang kanyang espada. At binunot ito. Sa isip niya, demonyo ba ito, o tao? May napansin siya sa kanyang harapan. Sino ka? Sino ang narito? Sa isip niya, pilak na pakpak, jade green na mata. Ito ang Silverwing Tribe ng Wulan Empire. Ang unang henerasyon na patriarka ng Silverwing Tribe ay nagtanim ng mga pakpak ng Silverwing Thunderbird sa kanyang sariling katawan, at nagbunga ng isang bloodline heritage. Sa loob ng pamilyang Silverwing, tanging ang mga may pinakamagandang bloodline ang karapat-dapat na magkaroon ng pilak na pakpak. Nagtaka ang babaeng may pakpak. Sabi ni Niali, "Bati po, mahal na kamahalan." Sa isip niya, siya ay hindi bababa sa 5-star gold rank, mas mabuti pang itago ang espada ng mabilis. Sabi ni Niali, "Kami ay isang grupo ng mga manlalakbay na dumaan na hindi sinasadya na nakapasok dito. Patawarin ninyo kami kung nagdulot kami ng anumang pagkakasala." Sabi ng babaeng may pakpak, "Kaya mo palang magsalita ng wika ng Wulan Empire. Saan ka nagmula?" Ang Wulan Empire ay nawasak ng mga demonyo noong panahon ng kadiliman. Malamang na lumipat sila rito noon. Sabi ni Niali, "Ang aking mga ninuno ay mula sa pamilyang Silverlight. Sa mahabang panahon ng kadiliman, patuloy kaming tumatakas, at sa wakas ay nakaligtas kami. Hindi ko sinasadyang nakapasok dito." Ang pamilyang Silverlight. Sa isip nito, noon ang pamilyang Silverlight ay isa sa mga pamilyang kaalyado ng pamilyang Silverwing, na may maraming ugnayan sa pag-aasawa. Maaaring sabihin na sila ay mga kamag-anak sa dugo.
Simula nang dumating ang aming mga ninuno dito noong libu-libong taon na ang nakakaraan, wala kaming pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Sabi ng babae, maligayang pagdating sa madilim na mundong ito, iuulat ko ito sa aking ama na hari, sumama ka sa akin. Sa isip ni Nieli, nag-uulat sa kanyang ama, ang hari, siya ay isang maliit na prinsesa pa nga. Sumunod ang ating bida, nagtanong ang babae, ano ang pangalan mo? Lumipad siya sa sanga. Ako ay tinatawag na Lei Zuo. Sa isip ng babae, ang mga miyembro ng pamilyang Silverlight ay may lahat ng apelyidong Lei. Mukhang hindi niya ako niloko. Sabi ng babae, ako ay tinatawag na Hanggayo. Sabi ni Nieli, mahal na prinsesa Hanggayo, maaari ko bang itanong kung ikaw ba ay mula sa pamilyang Silverwing, ang iyong apelyido ba ay Sikong? Sabi ni Hanggayo, tama, ako ay tinatawag na Sikong Hanggayo. Sa isip niya, mukhang isa siya sa amin. Sa isip niya, tinitingnan siya, mukhang hindi pa siya nagdadalaga, pero mayroon na siyang napakalakas na soul energy. Ang kanyang pisikal na lakas ay napakaganda rin. Sabi ni Hanggayo, sa kabutihang palad, ang lugar na iyong narating ay ang teritoryo ng aming pamilyang Silverwing. Sa loob ng mga burol na ito, mayroong 13 pamilya, lahat ay mula sa iba't ibang mga imperyo na bumagsak noong panahon ng kadiliman. Habang tumalon sa malaking sanga ng puno, dagdag ni Hanggayo, sa mga iyon, 5 ang aming mga kaaway. Kung nakasalubong mo sila, patay ka na. Sabi niya, oh, kaya pala. Sa isip niya, mayroong talagang maraming nakaligtas mula sa panahon ng kadiliman. Gayunpaman, kung nakasalubong ko ang ibang mga tribo, sasabihin ko lang ang ibang bagay. Nakarating na sila sa kanilang pupuntahan, nasa paanan na sila ng hagdan. Patuloy silang naglakad paakyat, natigilan ang ating bida, may ganitong lugar pala sa tuktok ng higanteng punong ito. Ipinakita ang napakagandang lugar na ito. Ang palasyo sa tuktok ng higanteng puno. Nakapasok na ang ating bida at tumitingin-tingin siya sa paligid. Sabi ni Hanggayo, pagkatapos ng pasilyong ito, nasa trono na tayo ng aking ama na hari. Tumigil ang dalawa sa paglalakad. Sabi ng ating bida, ang trono ay talagang malaki. Habang maririnig ang hampas ng mga letigo. Rinig pa rin ang hampas ng mga letigo, napalingon ang ating bida. May nakagapos na isang lalaking may kulay itim ang pakpak, hinahampas ito ng letigo ng mga kawal. Sabi ni Nieli, kakaiba ang libangan na ito. Patuloy na hinahampas ng letigo ang lalaki, makikitang mayroon pang pattern sa tiyan. Makikita ang galit sa mata ng lalaki. Habang ang mga kawal ay patuloy lang sa paghampas. Lumingon ang ating bida. Ito ay, sabi ni Hanggayo, isang hamak na mongrel. Ang kanyang ina ay mula sa aming pamilyang Silverwing, pero nakisangkot siya sa isang tao mula sa isang karibal na angkan, ang pamilyang Black Dragon, at nanganak siya. Pagkatapos naming matuklasan ito, hinabol namin ang kanyang mga magulang, nang mock-honor sila, nagpakamatay sila, iniwan ang bastardo na ito. Nakakatawa, bago siya mamatay, ang babaeng iyon ay talagang nagmakaawa sa amin na palayain siya. Ang kahibangan, habang ipinakita ang mag-ina, gusto naming pahirapan siya ng lubusan, at iwanan siya sa kawalan ng pag-asa. Patuloy pa rin ang paggampas. Makikita ang galit sa mukha ng lalaking ito. Tiningnan ito ng ating bida. Sa isip niya, walang tunay na tama o mali pagdating sa puot sa pagitan ng mga pamilya, pero ang pagmamaltrato sa kanya ng ganito ay talagang hindi makatao. Ang pares ng itim na pakpak ay tanda ng bloodline ng Black Dragon, na mas malakas kaysa sa Silverwing. Ang kanyang katawan ay napakatibay. Pinagpapahirap ng ganito araw-araw, pero mayroon lang siyang menor de edad na pagdurugo, walang pagkabulok ng mga sugat. Kung ang dalawang pamilyang ito ay nagsama sa pag-aasawa, marahil hindi sila natigil dito. Tumingin sa paligid ang ating bida. Sabay diretsyo ng tingin. Nakita niya ang isang babaeng pula ang buhok. Isang babaeng itim ang buhok. Pati na rin ang karatula.
Makikita ang isang lalaki na napapalibutan ng mga kababaihan. Silverwing Family Patriarch, si Kung Yi, sabay bukas ng mga mata nito. Sa isip niya, isang eksperto ng legend rank. Pero ang kanyang aura ay mahina. Malamang nawala na siyang matagal na mabubuhay, at pinipilit lang niyang gamitin ang isang bagay para pahabain ang kanyang buhay. Nagmulat ang mga mata nito, nakita ang ating bida. Hanggayo, sino ito? Sabay turo ng kamay. Sabi ni Hanggayo, nag-uulat po, ama. Ang pangalan niya ay Lei Zuo at siya ay isang descendant ng pamilyang Silverlight, hindi niya sinasadyang nakapasok dito. Ang pamilyang Silverlight, sabay tawa nito. Ang pamilyang Silverlight ay matagal nang nawasak ng mga nagngangalit na alon ng mga demonyo. Paano ba naman magkakaroon ng mga descendant? Sabi ng Patriarch, sino ka ba talaga? Isang especially iya ka ba na ipinadala ng ibang mga pamilya? Nangamba si Hanggayo. Sabi ng ating bida, mahal na Patriarch, ako ay tunay na isang descendant ng pamilyang Silverlight. Bagaman ang pamilyang Silverlight ng nakaraan ay wala na, isa o dalawang branch family ang nakaligtas. Kalokohan, ay drag siya palabas at patayin siya. May napansin ang ating bida sa gilid. Isa itong bantay. Sabi ni Nia Lee, mahal na Patriarch, hindi ko matatanggap na papatayin mo ako nang hindi mo ako naririnig. Ang batang ito ay may lakas ng loob. Kung hindi ka makakaisip ng isang bagay para kumbonsihin ako, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Una sa lahat, hindi ako mula rito, ako ay mula sa labas ng mundo. Ito ay dapat na makapagpapatunay. Ng isang bagay, inaakala ko. Naglabas ng Shadow Blade ang ating bida, nagulat si Hanggayo sa kanyang nakita. Sa isip niya, hindi pa ako nakakakita ng ganitong demonyo. Dahan-daang nawawala ang ating bida, isang karaniwang demonyo ay maaari lamang mapanatili sa loob ng ilang taon. Mukhang ang kanyang demonyo ay talagang mula sa labas ng mundo. Kahit na ang demonyong ito ay dinala mula sa labas ng mundo, hindi yun nagpapatunay na hindi ka ipinadala rito ng ibang mga pamilya. Mukhang kahit anong gawin ko, wala akong paraan para patunayan ang aking kawalang kasalanan. Gayunpaman, mahal na Patriarch, alam ko ang isang malaking lihim ng pamilyang Silverwing. Nakikinig ang Patriarch. Ang mga katawan ng pamilyang Silverwing ay tatanggi sa mga pakpak ng Silverwing Thunderbirds, at ang pagtangging ito ay lumalala sa paglipas ng panahon. Sa pamilyang Silverwing, walang sinuman ang mabubuhay ng lampas sa edad na 60, hindi ba? Sino ka ba talaga? Bata, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Sinabi ko na sa iyo na ako ay isang descendant ng pamilyang Silverlight. Ang bagay na ito ay sinabi rin sa akin ng aking mga nakatatanda. Alam kong kapag sinabi ko ito, tiyak na hindi na ako makakaalis. Pero kung sasabihin kong mayroon akong paraan para gamutin ito, magtataka ako kung ano ang sasabihin ng mahal na Patriarch tungkol dito. Isang paraan para gamutin ito. Ang kahibangan. Ang sakit na ito ng aming pamilyang Silverwing ay hindi magagamot ng sinuman. Maaaring hindi totoo yun, ang aming pamilyang Silverlight ay talagang naghahanap ng lunas, at talagang nakahanap ng isa. Sa kasamaang palad, bago pa namin masabi sa pamilyang Silverwing, bumagsak ang panahon ng kadiliman, at ang nagngangalit na alon ng mga demonyo ay sumulpot, ang pamilyang Silverlight ay nawasak. Ngunit ang lunas na iyon ay nakaligtas at ipinasa, naghihintay para sa araw na makakatagpo kami ng pamilyang Silverwing at ipapasa ito sa kanila. Upang matupad ang mga kagustuhan ng aming mga ninuno. Kung ganoon, bakit hindi mo pa ibinigay ang lunas? Orihinal na puno ako ng paggalang sa mahal na Patriarch, at balak kong ibigay sa iyo ang paraan para sa lunas. Pero sa paraan ng pakikitungo sa akin ng mahal na Patriarch, hindi ko maiwasang isipin ang aking sariling kaligtasan, hinahanap ko ang pag-unawa ng mahal na Patriarch. Habang nakikinig si Hanggayo, hindi maipaliwanag ang mukha nito. Ang mga bulaklak na kalokohan. Iniisip mo ba na ang pagsasabi niyan ay magpapatiwala sa akin? Alam kong hindi ako pinagkakatiwalaan ng Patriarch Sikong,
pero mayroon akong paraan para patunayan ito. Gayunpaman, ang recipe para sa lunas ay masyadong komplikado. Bibigyan kita ng isang halamang gamot para mabawasan ang sakit ng pagtanggi. Maaari mong subukang inumin ito, Patriarch Sikong. Tian Fangras. Naniniwala akong pamilyar ka rin dito, Patriarch Sikong. Hindi ito nakakalason. Ibinato ito ng ating bida papunta sa Patriarch. Sinalo ito ng Patriarch. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.